ayon po dito sa News 5, meron daw pong panawagan etong si former Senator Antonio Trillanes dito daw po kay John Vic Remulla. So sabi dito, kung binawas-bawasan niya ang kaka-presscon, baka may nahuli siya. Pinatutsadahan ni dating Senador Antonio Trillanes si Interior Secretary John Vic Remulla dahil hindi pa rin naaaresto si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng warrant of arrest mula po sa International Criminal Court. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba November pa lang, may lumalabas ng bali-balita na may warrant of arrest na nga etong si Senator Bato, at sinabi nga ni Boying Remulla na nakita niya po yan mga kababayan. Pero ano ba ang ginawa dati ni John Vic Remulla? Di ba inilihis niya yung mga usapin, sinabi niya mga kababayan na wala pa daw, kahit meron na naman talaga. And then noong nakaraang araw, nung pumutok yung issue patungkol po sa warrant of arrest ni Senator Bato, ano ba sabi niya? Wala daw, wala pa daw opisyal na natatanggap yung kanyang opisina. Pero kita nyo ngayon, di ba? Mismong si former Senator Antonio Trillanes pa, kasama yung arresting team, ang may bitbit ng arrest warrant mga kababayan. Ibig sabihin, napapag-iwanan itong si Secretary John Vic. At hindi natin alam kung ano ba nangyayari dito kay Secretary John Vic, bakit hindi niya nagagampanan ng maayos yung kanyang trabaho bilang Secretary ng DILG. Di po ba? So ngayon sabi dito, basahin pa natin. Nung may mga ganong ugong-ugong, nagmamalaki siya na may 10,000 na pulis na nagbabantay daw sa Ade Trillanes. Ngayon na mayroon ng warrant at lumabas si Bato, sinabi naman na hindi raw pwedeng i-enforce ang warrant na iyon. Kanino ba talaga kakampi ang taong ito? Dagdag pa niya, nauna nang iginiit ni Remulla na dapat munang idaan sa Interpol o local court order ang naturang arrest warrant bago maisilbi kay Senator Bato. Ito nga ang tanong ko mga kababayan kay Secretary John Vic, kaya nyo pa po ba ang trabaho ninyo? Diba? Kaya nyo pa bang gampanan ang trabaho ninyo? Kasi mukha po atang napasobra po ata yung pagpapapreskon po natin, pagpapapogi po natin sa media. Mukha po atang hindi angkop yung mga nakikita natin sa media mga kababayan na pagpapapogi ni Secretary John Vic Remulla sa personal na ginagawa niyang trabaho. Kasi kita nyo mga kababayan, di ba yung 10,000 na pulis na sinasabi niya, nai-implement ba agad? Nahuli ba si Bato de la Rosa? Nakapagtago pa sa Senado at ginamit pa ang kapangyarihan ng Senado para protektahan ang sarili niya. Kaya nga ako mga kababayan, siguro naman bilang isang mamamayang Pilipino ang panawagan natin, hindi ba mas makakabuti kung dapat palitan na itong si Secretary John Vic? At dapat mag-step down na siya sa kanyang posisyon bilang Secretary ng DILG? Kasi mukhang hindi po niya ata kaya yung trabaho. Di po ba? Marami na po sa mga kababayan Pilipino po natin ang dismayado na kay Secretary John Vic Remulla. Diba? Sabi nga dito, si Sir Benhur Abalos ang ipapalit. Ang pagkakaalam ko para magiging secretary siya ng DILG mga kababayan. And then may possible na mag-take out po siya sa mga susunod na araw. Yun yung pagkakaalam ko mga kababayan, base sa ating Tweety Bird. Ayan, appoint si Sentry. Mas magaling pa nga kung si former Senator Antonio Trillanes yung gagawing secretary ng DILG. At least kayang-kaya po niya yung trabaho mga kababayan. Diba? So sabi nga dito, lahat ng pugante ay malaya under Secretary John Vic dahil hindi niya ginagawa ang trabaho niya. Ayun yung sabi ni former Senator Antonio Trillanes. Kasi nga masyado po atang napasobra yung pagpapapreskon. Diba mga kababayan? Kaya ngayon, ginamit ni Senator Bato yung kapangyarihan ng Senado para protektahan yung sarili po niya. At yan yung dahilan mga kababayan kung bakit hindi lang si Secretary John Vic ang nahaharap sa matinding kahihiyan ngayon, kung hindi maging ang Senado. Kasi nga, gamit na gamit ni Senator Bato ang Senado ngayon. Yung kapangyarihan ng Senado, yung facility ng Senado, gamit na gamit ni Senator Bato. Bakit natin nasabi? Kita nyo, papunta na talaga sa lusak ngayon ang Senado mga kababayan. Nasaan ba yung post ni Senator Risa? Wait lang Ayan. Sabi dito ni Senator Risa Ontiveros, basahin po natin nakakalungkot at nakakahiya na pinagtatawanan ng marami sa ating mga kababayan ang Senado ngayon. Alam kong marami na dismaya, nasaktan at nagalit. At sa totoo lang, naiintindihan ko kung bakit. Habulan at taguan sa hagdan. Girian sa pagitan ng mga security at law enforcement personnel.
May empleyado ng Senado na nasaktan. The Senate is going viral for the wrong reason. That affects everything and everyone, majority and minority, Senate employees, and most of all, work that we do for Filipinos people. Walang panalo sa ganyan. Nananawagan ako sa bagong liderato ng Senado. We must protect the dignity and reputation of the Senate. Nawawala ang paggalang at tiwala ng taong bayan sa Senado when our powers and tradition are being misused to avoid accountability. Ngayon pinagtatawanan na nga ang Senado. Pinagtatawanan ng Senado, mga kababayan, at inaalipusta na ng taong bayan. 'Di ba yung dating reputasyon na nabuo, ngayon unti-unti na pong nawawala. Yan yung masakit na katotohanan na dapat makita ng Senado. Marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang galit. May mga nananawagan na nga dyan ng EDSA. EDSA, pag hindi nag-convene ng Senado, may mga nananawagan dyan, mga kababayan, na magpuprotesta. Diba? Gugustuhin ba ng Senado yan? Pumunta ang taong bayan sa harapan ng Senado para lang magtrabaho kayo? Ibigay nyo yung pananagutang ginugusto ng taong bayan? Masaklap yan pag nagalit ang mamamayang Pilipino. Ako na po nagsasabi. Mahirap pag naningil ang taong bayan ng pautang sa inyong mga politiko. Kasi namang posisyong nasa sa inyo, yung posisyong pinapakinabangan ninyo, pautang ng taong bayan sa inyo yan. Masaklap pag naningil ang taong bayan. Sa totoo lang po. Sinasabi ko yung totoo, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, ibalik natin ang respeto, ang maayos na proseso at ang pananagutan sa ating institusyon. As always, we can disagree. We must challenge each other, but the Senate must not become a mockery in the face of Filipino people, especially when the public is looking to us faithfully perform our constitutional duties. Tuloy tayo sa pagsasabi ng totoo. Tuloy tayo sa paghahanap ng sagot sa mga tanong ukol sa katiwalian at di maipaliwanag na yaman ng mga taong dapat naglilingkod sa bayan. Tuloy ang pagpapanagot sa mga umaabuso sa kapangyarihan at tuloy ang paninindigan para sa gobyernong nakatuon sa tao, kasama ang tao. Hindi tayo tumiklop noon, hindi tayo titiklop ngayon. There is always a way, there is always hope. May krisis ngayon, ituon natin ang oras sa lakas na mga eksenang may tunay na pakinabang sa taong bayan. We owe the Filipinos people much better than this. Yan po yung sabi dito ni Senator Risa kasi ramdam niya eh. Ramdam niyang pinagtatawanan ng Senado ngayon ng taong bayan. Di po ba? Alam niyo yung masakit na katotohanan dito? Pinagtatawanan ng Senado ngayon. Di ba? Kasi nga, pinoprotektahan nila etong si Senator Bato. Sa totoo lang, mga kababayan, pinoprotektahan nila etong si Senator Bato. O sabi dito, mali yata ang title ng content mo, boy. Bakit hindi ba nakikiusap si Bato kay PBBM? Maliwanag nga na nakikiusap si Bato kay PBBM. Anong mali sa content natin? 'Di ba? Manood ka kasi muna doon sa umpisa. Diba, mga kababayan, yan na po yung isang patunay na talagang nakakahiya ngayon ang Senado. Nag-viral sila sa maling pamamaraan, sa maling tingin na mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, eto pa mga kababayan, basahin pa natin na itong isa pa sa post na nakita po natin. Galing naman po ito sa News 5 kasi pinagtatawa na ni ni former Senator Leila de Lima, eto pong si Senator Bato. So ngayon, basahin po natin sabi po dito sa News 5, De Lima kay Bato, nasa ng angas mo? Tinawag na pathetic o kaawa-awa ni manggagawang liberal Party List Representative Leila de Lima si Senator Bato de la Rosa matapos itong makuhanan ng video na tumatakbo palayo sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation NBI sa Senado nitong Lunes, Mayo 11. Sabi pa nga dito, mga kababayan, challenge mo pa yung former Senator Sani Trillanes, yung kanyang make my day. And then yung kung gusto mo ikaw pa ang pumosas sa akin. And that is exactly what ex-Senator Trillanes did. Ibig sabihin, kaya ginawa ni former Senator Antonio Trillanes na pumunta ng Senado ay para ibigay yung gustong mangyari ni Senator Bato de la Rosa, yung hamon ni Bato na pusasan siya. So ngayon, sabi pa dito ni former Senator
Laila de Lima, nakakatawa at the same time nakakaawa din. Kasi dapat alam niya yan, and he looked the risk of going there. Dagdag niya mga kababayan. So sabi dito, quote and quote, nung pinakita sa akin yung video na naghahabulan at muntik pa nga siyang madapa, natawa ako. Nasa na yung angas mo dati? Kasi nga mga kababayan, di ba, ang katotohanan talaga dyan, nag-anga si Bato de la Rosa, kaya ang ending mga kababayan, yung angas niya bumalik sa kanya. Pinagtatawanan siya ngayon ng mga kababayang Pilipino po natin kasi nga yung dating maangas, ngayon mga kababayan, nag-viral dahil nakita sa CCTV na tumatakbo at nag-imbento pa ng kwento na siya daw ay ni-wrestling kahit kitang-kita sa video na talagang nadapa po siya dahil sa pag-iwas sa kanyang pananagutan. So ngayon tuloy pa natin itong usapan natin na ito dito mga kababayan. Kasi ito nga yung sinasabi ko sa inyo na kung saan fake news peddler din talaga itong si Senator Bato. Dahil nga, di ba sinabi niya doon sa Senado na wrestling siya. So ngayon ito kinukundi na po yan ni former Senator Antonio Trillanes. Pakinggan po natin. Ano hong reaksyon nyo na tinakbuhan kayo ni Senator Bato at hiniling nga niya na umalis kayo sa Senate premises? Yun na nga po, no, nakakatawa kasi sinabi niya, ni-wrestling daw siya ng mga NBA agents. Pero nung pinakita yung video, hindi naman pala wrestling yung nangyari, track and field pala. Nang nangyari. So, nakita naman ng mga kababayan, ano, at gusto ko lang linawin, Miss Cheryl, kung bakit may warrant. Ito pong ICC warrant, ito ay bunga ng investigasyon ng ICC doon po sa mga EJ case, ano, extrajudicial killings nung panahon nung nila Duterte. Tayo po, nakita po natin kung gaano karaming Pilipino yung pinapatay noong mga panahon na yon. Pinuno ng PNP ay si Bato. Siya dapat ang makakapagpigil nun kasi ang mandato ng PNP ay to serve and protect. Tama! Hindi po maging instrumento sa pagpatay ng mga libo-libong Pilipino. Kung may kriminal, ikulong. At kung may addict, iparehab. Ganun lang po kasi. Idaan sa due process, sa madalit salita. Pero anong ginawa nila? Inabuso at binastos nila ang batas mga kababayan. Kaya ngayon, yung batas na inabuso at binastos nila, yun yung maniningil sa kanila. Pero ang ginawa ho nila, wala nga drug test, korsonadahan lang. Libo-libo yung pinatay. Diba? Yun po ang reason ko bakit siya may warrant. At ngayon po ay pinoprotektahan siya ng Senate. Kayo mismo, hinaina ng arrest warrant sa loob ng Senate premises noong 2018. Hindi po ba, Senator? Ano ang masasabi niyo ngayon sa pagprotekta ng Senado kay Senator Bato? Yun po. Actually, yung ginagawa po ni Alan Cayetano, obstruction of justice, pwede po siyang kasuhan dyan. Tama! Kasi po, bawal magprotekta ng isang kriminal. Ito po international criminal na libo-libo ang pinatay. Ang nakalagay po sa saligang batas, kung ang krimen mo ay below 6 years, ay hindi ka pwedeng arestuhin while in session. Pero, kagaya po nung nangyari po sa akin, in session ako inaresto dahil yung rebellion, nung binawi ni Digong yung amnesty ko, ay life imprisonment yung penalty nun. Kaya po ako sumama. Sumama po ako voluntarily. Lalo na yung kay Bato de la Rosa, crimes against humanity yung kaso niya. 'Di ba? Crimes against humanity yung kaso ni Senator Bato. Kaya dapat po talaga mga kababayan, hindi po pinoprotektahan ng Senado 'yan. Alam niyo po ba, ang panawagan ngayon ng karamihan sa mga kababayang Pilipino po natin, i-abolish ang Senado. 'Di ba? I-abolish na. Kasi hindi na nakikita ng taong bayan na may silbi pa. Diba? Gugustuhin ba ng Senado mangyari yan? Na taong bayan na maningil sa inyo para lang kumilos kayo? Aba, ibalik nyo naman yung integridad at reputasyon ng Senado. Kasi unti-unti nang nawawala yung paghanga ng mga kababayan Pilipino po natin sa Senado. Sabi ko nga po sa inyo, nung si Tito Sen yung Senate President, kahit papaano may respeto pa yung taong bayan sa Senado. Pero nung napalitan mga kababayan dahil para pigilan lang yung impeachment ni Sara Duterte para protektahan yung mga kaaliyado ng mga senator sa minority na may pananagutan sa batas, unti-unti na pong nawala ang tiwala ng taong bayan dyan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ganito yan. Hindi lang naman kasi si Bato yung ano dyan yung aarestuhin na senador.
May mga arestuin pa dyan na posibleng maaresto. Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, etong si Chis Escudero. 'Di ba may mga kasong kakaharapin 'yan. Ano na lamang mangyayari sa Senado kapag yung mga taong aarestuhin na senador ay puprotektahan nila ng paulit-ulit. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman kay Bato mangyayari yan na puprotektahan ng Senado, maging doon sa mga senador na binanggit ko, possible na protektahan din ng Senado yon. Nung binasahan ako ng Miranda rights. So, wala po. Wala sa rules, wala sa batas yung ginagawa ni Alan Cayetano. Tama! With this po, kayo po ba mismo ay may aksyon na gagawin about this? Tayo po ay mag-observe muna. But ito pong kailangan po dito yung public pressure. Pressure from the media, civil society. Tama church, talaga. Yung mga kababayan natin. Kaya talaga ako nananawagan mga kababayan, sasamantalahin ko na kasi marami naman yung viewers natin kahit papaano. Ako nananawagan ako na dapat talaga gampanan ng Senado yung trabaho nila. Nananawagan ako mga kababayan na ipatupad nila yung nararapat. 'Di ba? Gawin nila kung ano yung nararapat, papanagutin si Senator Bato at huwag protektahan ng Senado. Yan yung nararapat diyan mga kababayan. Na isurrender dapat ang isang kriminal. Yung ordinaryong Pilipinong nagnakaw ng isang delata, kinukulong. Tama! Itong mamang ito, libo-libo po ang pinapatay. Paliwanag po yan. Walang, in fact, pinagmamalaki nga ng mga supporters ni Duterte yung mga tinutokhang noon eh. Oo! Bakit po yun eh. Diba? O ngayon, mananagot po sila. So, yun po ang kailangan mangyari dito to subject these people sa public pressure at eventually, isusuko yan ni Cayetano kasi wala namang tibay po yung mama na yan. Pag nakasubject ng pressure yan, pinahamak niya rito si Bato dahil iningganyo niyang palabasin para lang makaupo siya bilang Senate. Eto, mas magaling yung maintindihan ng mga DDS na nanonood sa atin. Alam nyo ba mga kababayan, ang may kakayanan lang naman na kumbinsihin etong si Senator Bato ay walang iba kung hindi yung leader ng minority. Ngayon mga kababayan, siguro yung tinutukoy dito na kumumbinse kay Bato pumilit na lumabas para bumoto ay walang iba kung hindi etong si Alan Peter Cayetano. Ngayon mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, tama rin yung sinasabi dito ni former Senator Antonio Trillanes, kapag ka na-pressure na etong si Senator Alan Peter Cayetano ng taong bayan, ng mga civil societies, ng iba't ibang sektor, mga kababayan, at higit sa lahat ng mga kababayang Pilipino po natin, maniwala kayo mga kababayan, ilalaglag niya rin etong si Senator Bato. Kasi etong nangyaring ito mga kababayan, ipinahamak nila si Bato. Ikaw kasi Bato, di ka nakinig sa sinabi ko eh. Huwag kang lalabas dyan, huwag ka na maging kabahagi ng planong pagpapatalsik nila kay Tito Sen. O ano nangyari sa'yo? Alam nyo kung tutusin, hindi naman si Tito Sen. Yung sinasabi nila na si Tito Sen, tinraidor daw si Bato. Paraan lang nila yan. Diba? Paraan lang nila yan para ilipat ang sisi kay Tito Sen. Pero ang totoong may kasalanan dyan mga kababayan, yung mga ganit sa kapangyarihan na kaalyado nila sa minority. Kasi kinumbinsi nilang lumabas si Bato de la Rosa. Yun yung totoo dyan. Kasi kahit saan tingnan nating anggulo, kahit saan natin daanin mga kababayan, tama lang yung sinabi ni Tito Sen noon na hindi pwedeng kumusinte ang Senado ng taong may pananagutan sa batas. Ano na lang ang sasabihin ng taong bayan? Ang Senado gumagawa ng batas pero magtatago ng tao na nagtatago sa batas? Diba? Tama yung sinabi ni Tito Sen na yun. Ngayon, ang ginawa ni Amy Marcos at ni Alan Peter Cayetano, pilit nilang ipinupunas yung kasalanang ginawa nila mga kababayan para ipahamak si Bato. Ipinupunas nila ngayon kay Tito Sen. Anyway, tuloy pa natin. President. Pero that is temporary. Ang bilis po niyan ma-undo. Isa, dalawang senador lang na lumipat, tanggal na naman siya. Yun lang po ang mangyayari dyan. Tama. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, eto yan eh. Kung hindi lang sana nag-abstain, kung hindi nag-abstain si Mig Subiret tsaka si JB Ejercito, at kung bumoto mga kababayan si Tito Sen para po sa kanyang sarili,
Hindi naman po mangyayari yung palitan ng liderato sa Senado. Ito pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kasi parang magtatabla yan mga kababayan 12-12. Eh ang problema, nag-abstain si Zubiri at saka itong si JB Ejercito tapos bumoto si Tito Sen dito kay Alan Peter Cayetano. Pero ako naniniwala ako temporary lang yan. 'Di ba? Temporary lang yung pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano kasi pag nakaramdam yan ng pressure galing sa taong bayan, sa mga media, sa civil societies at sa iba't ibang sektor, maniwala kayo ilalaglag din yan si Bato. Di po ba? So ngayon ituloy pa natin mga kababayan. Etong nakita pa nating balita, etong interview ni former Senator Trillanes dito po kay Karen Davila. I-play po natin. For this special coverage of Head Start is former Senator Antonio Trillanes. Thank you for being here, sir. All right, what personality did you have to carry the arrest warrant of the ICC? Tinawag kayo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ba siya? Sheriff ba siya ng ICC? Yan. And ito po, liliwanagin ko, Ms. Karen. The reason I was there ay dahil merong ugong-ugong over the weekend na mag-a-appear si Bato de la Rosa na doon sa Senado for the leadership change. At ako naman, meron akong inkling because of my engagements with the ICC na meron ng warrant si Bato de la Rosa. Ngayon, incidental na nandoon din yung mga NBI to serve that warrant. Kung maalala po ninyo, personal na ni-request ni Bato de la Rosa na samahan ko daw yung arresting team sa kanya. Are you serious? Sinabi niya yan on national TV, posasan, samahan ko daw. Kaya I just did him a favor. So, finulfill ko lang yung challenge na binigay niya sa akin. Tama, dahil kung hindi naman talaga naghamon itong si Senator Bato, hindi naman pupunta doon si former Senator Antonio Trillanes. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, hinamon niya. Etong si former Senator Antonio Trillanes na kapag lumabas yung arrest warrant, pumunta sa samahan niya yung arresting team at siya pa ang magposas dito kay Bato. O ngayon, ginagampanan niya lang yung request ni Bato bago ma-aresto ito, bago ma-ishapi papuntang dahig. So, ganun po. Ngayon yung pinakita kong warrant, dahil nagwa-wonder yung media, they were asking me bakit nandoon yung NBI, bakit ako nandoon. So, hiniram ko yung warrant na hawak ng NBI, pinakita ko, ito po, ang dahilan, merong warrant of arrest si Bato ng ICC. So, I was just informing the public dahil hindi naman, mga operatiba ng NBI yun, hindi naman sila nandoon to talk to the media. So, I just did my part. Okay, but did you coordinate with the NBI? Or did you plan to do the arrest together? No. Again, incidental po ang presence ko doon. Ngayon, sila yung nagplano with the Sergeant at Arms para i-effect yung arrest. Ngayon, nalilihis tayo eh. Nakita nyo, kung pakikinggan nyo lang si Senator Cayetano, parang parang anghel, parang inosente si Bato de la Rosa. Let me remind the public na si Bato de la Rosa has been found by the International Criminal Court to be a principal doon sa crimes against humanity case na ginawa nila Duterte yung war on drugs. Si Duterte yung nag-utos ng pagpatay, siya ang nag-execute bilang chief ng PNP. Kaya kahit sa anting ng anggulo mga kababayan, may kasalanan po talaga si Bato de la Rosa. Hindi pwedeng sasabihin ng iba na inosente si Bato. Protektahan si Bato. Saan kayo nagkatala? May utak pa ba yung nagsasabi na protect Bato? Ang kalaban ni Senator Bato dito, hindi naman mga politiko eh. Ang kalaban niya dito, taong bayan. Yung mga pobreng mga kababayang Pilipino po natin na nawalan na mahal sa buhay. Yan yung kalaban niya dyan. Hindi po ang mga politiko, kaya yung sinasabi niyang pinupolitika siya, walang katotohanan yan. Dahil kahit sa anting ng anggulo mga kababayan, siya ang may pinakamalaking partisipasyon. Dito mga kababayan sa malawakang pagtutumba ng mga kababayang Pilipino po natin nung mga panahon na sila nasa kapangyarihan ni Digong. Ang mandate ng PNP was to serve and protect the people, pero ano ginawa ni Bato de la Rosa? Pinatay nila yung mga Pilipino, yung tukhang. Tayo tama. Mulat yung mata natin nang nangyari yun. Libo-libo yung nangamatay. Somebody must answer for those deaths. Kaya po pinursu natin itong kaso na to. And doon lang sa sinasabi ni Cayetano na parang hindi niya nire-recognize ito kasi kung ano man, signatory din siya. Kasama siya doon sa nag-concur doon sa Senado nung pinirmahan natin yung Rome Statute. Alan Cayetano was one of those who ratified it. Ngayon, nakalagay doon at ni-recognize na ng Supreme Court na yung jurisdiction ng ICC is recognized up to the time na member tayo. Ngayon, itong mga ito,
mga krimen ni Bato de la Rosa was nung member pa tayo. Lahat ito above board according to the law at meron tayong local law which is yung RA 9851 na nakalagay po doon na kung merong akusado na iniimbestigahan ng crimes against humanity ng isang international tribunal, ang ating otoridad may surrender itong taong ito. So exactly what is happening now. Okay, balikan natin. Ganun dapat ang mangyayari dito kay Senator Bato, mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, yung kanyang mga abogado, di ba tumatakbo na naman sa Korte Suprema, humihingi na naman ng tulong doon habang pinoprotektahan ng Senado, ito pong si Senator Bato de la Rosa. Pero ang katotohanan talaga dito, mga kababayan, na hindi natin pwedeng alsin sa ating mga isipan, kaya nakaharap sa ganyang klase ng usapin o problema si Senator Bato, kasi nga, may ginawa siyang hindi maganda. No, during the time of Senator Laila de Lima said, I will surrender. Kumbaga, ayaw niya Tama. mag-arresto. So, she had a press conference, I remember that, and then siya kusa ang sumama sa otoridad. Can you remind us during, what was your experience? Yung experience ko po, What year was this again? Refresh all of us. noong 2018 Okay. rather. Kasi senador ka na nun. Opo. So binawi ni Duterte yung amnesty ko. Dahil doon ni-revive yung rebellion at coup d'etat cases. Yung rebellion case ko sa Makati, ni-revive yon at nag-issue ng warrant yung judge, no? Later on, pinawalang visa yon kasi bawal nga yon. Anyway, But what happened that day? so nang nag-issue ng warrant, pumunta yung arresting team sa loob ng Senado while in session at binasahan ako ng Miranda rights. Wait, And- while in session? Yes. I thought that senators were exempted from being arrested while in session. exempted kung ang penalty ay 6 years and below. Okay. So itong rebellion, more than 6 years. Oo, so binasahan ka. Binasahan ako ng Miranda rights and I went with the arresting officers. Partida pa to, may session pa sa Senado nung binasahan siya ng Miranda rights, mga kababayan. And then pinakita din naman niya yung video, mga kababayan, kung saan binabasahan siya ng Miranda rights. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ito yung video niya, nung binabasahan siya ng Miranda rights. Trillanes. Sunny Trillanes. Ito. Ito yung video niya. I think ano na to, pinag-uusapan na ngayon. Ito, yan. Ito yung video niya noon, mga kababayan, nung while in session, binabasahan siya ng Miranda rights. Sa Senado, inaaresto siya. Anything you will say will be used against you in the court of law in the Philippines. You have the right to an attorney of your own choice, independent and competent. If you cannot afford one, the government will provide. You understand? Yes, sir. Dapat ganyan. Mga kababayan, yung ginawa nitong sina Alan Peter Cayetano, dapat ganito rin ang ginawa ng ating mga otoridad. Pero nakakapagtaka kasi dito, bakit naiba? Ano po, bakit naiba yung diskarte nila? Di po ba? Bakit iba na ngayon ang sinasabi ng Senado? Maliwanag nga na while in session, inaaresto ng mga otoridad etong si former Senator Antonio Trillanes. May video yan, covered ng national TV. Kaya ngayon, when he's saying na hindi nangyari yan, parang gano'n na lang ba kadali magsinungaling? No? He was Tama. there. They were there. Anyway, so yung precedents natin, nangyayari yan sa loob ng Senado, provided lagpas ng 6 years yung penalty. Yung kay Bato de la Rosa, crimes against humanity, life imprisonment yan. Okay, but Tama. the Senate Resolution number 44, that Senate President Cayetano said, we will only entertain warrants from local courts. I'm rephrasing it, no? Yeah. Hindi yan yung exact. But in effect, that's it. In other words, they will not recognize warrants from other courts, foreign courts. Ngayon, ang Senate resolution, hindi niyan pwedeng i-supersede ang batas. Hindi pwedeng suddenly magsabi sila, based on a Senate resolution, exempted na kami sa lahat ng krimen. That's absurd, di ba? So, mananaig pa rin kung ano yung batas. Yung ICC criminal, yung ICC warrant, base yan dun sa Rome Statute na pinirmahan natin noong 2011 hanggang 2019 member tayo at nakalagay dun sa Rome Statute na kahit umalis ka sa Rome Statute, yung panahon na covered ka, i-covered pa rin yun. Ni-recognize ng Korte Suprema yun. Tama. And we have a local law to reinforce that. So, sino pinagsasabi ni Cayetano rito? So, do you consider Ngayon, ang inuupakan dito ni former Senator Antonio Trillanes, si Cayetano, kasi mali talaga, mga kababayan, yung ginawa nila. Gumawa sila ng resolusyon para protektahan si Bato. Tapos yung Senado, todo protekta pa. Dito po kay Senator Bato de la Rosa. Kaya nga, mga kababayan, maling-mali etong ginagawa ngayon ng Senado. it an advantage with the fact that the Supreme Court has remained silent, diba? It has not decided upon the petitions asking Duterte to be brought back home, calling that illegal. The Supreme Court has remained silent on that. And I'm glad kasi bakit nila gagawin yon, di ba? In the first place, kahit na anong gawin nila, kahit maglulupasay pa itong mga Duterte ko, hindi na uuwi si Duterte. Mananagot siya doon, Tama. lilitisin siya doon. Kasi hindi ganun po ang leksyon dito sa pangyayari na to. Pag gumawa ka ng krimen, mananagot ka. Wala kang pwedeng silungan.
sisiksik ka kung saan hindi. Ay, shoutout kay Tol Chris Ulo Thank you sa panonood par. Hahabulin ka. That should be the example here. Kaya pinupursu ko itong kaso na to at hindi ko titigilan ito. Si Bato may buy some time. Yan. No? But ultimately, mananagot siya rito at dadalhin siya sa dahig at mabubulok siya sa kulungan. Now, Bato is not Grabe, no? Antonio Trillanes. Bato is not Laila de Lima. Yeah. They've already voted to give him protective custody. And ito, dati kang senador, this is a practical question na tinanong ko kay Senate President Rilon. Paano kung matulog siya sa Senado ng 2 taon? I'm serious If I were Bato, Yan. practically, I will live there. You can. Yeah. Ganito Paano po. yun? Kung ma-resolve na ng mga courts, kunyari hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at kung may local court man na mag-reinforce ng ICC warrant, pag sinerve ng law enforcers yan, Pure Foods Luncheon Meat. May ads pa anyway mga kababayan. Kasi nga nakakapagtaka paano kung ganun nga ang gawin ni Senator Bato. Halimbawa, taon siya mga kababayan na manirahan dyan sa Senado. 'Di ba? Masarapan na siya dyan. Hindi na siya lumabas. So ano na mangyayari? So ngayon ito, pakinggan yung sasabihin dyan ni former Senator Antonio Trillanes. ang Korte Suprema at kung may local court man na mag-reinforce ng ICC warrant, pag sinerve ng law enforcers yan, the Senate, even yung Senate Sergeant at Arms, the senators cannot get in the way kasi pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Hindi diba? pwede yun. Kaya yung sinasabing, doon ka, sisilong ka doon, that can only buy you some time. Pero pagka nawala na yung legal cover, wala nang reason. Alam niyo yung reason kagabi kung bakit nagkagulo dun sa NBI and yung Sergeant at Arms? Kasi inutusan yung mga Sergeant at Arms na na arestuhin yung NBI. Sila yung law enforcers. They were just there to serve a valid warrant. Walang reason yung mga Sergeant at Arms. yung Sergeant at Arms to arrest and detain the NBI. Tsaka ang pinakamasakla pa daw dito mga kababayan, nung nagpalit ng leadership sa Senado, pati ata yung head ng Sergeant ng USAA, pinalitan din mga kababayan. Tapos ngayon yung bagong head, yun yung nagpapatupad ng pagprotekta dito kay Senator Bato. Ngayon, Binitayin na ang NBI talaga. yes, sinubukan nila kagabi. Doon mo makikita kung gaano wala ka sa lugar na itong ginagawa ni Cayetano at nilalagay sa peligro yung even yung Sergeant at Arms, no? They're primarily to ensure order within the Senate premises at proteksyonan yung mga senador. Pero inutusan sila to detain. Di ngayon nasa mandato ng NBI, pwede nilang huliin yung mga Sergeant at Arms na maghuhuli sa kanila. So ganun na nangyari. Oo. And I think just to update the public, the Senate Sergeant at Arms, Edgardo Rene Samonte, has resigned. Yes. Right? And that's because of this incident. So, does the Senate President have the power? Here's a situation. Bato de la Rosa will confine himself to his office. You know, you can set up a bed there. You can eat lunch there. Yeah. Wait it out until 2028. Can the Senate President prevent police authorities from entering Senate premises? Okay, ito po, liliwanagin ko lang. Yung si General Samonte was the previous Sergeant at Arms. Pinalitan na siya kaagad nung nag-assume si Cayetano. Okay. Diba? Ngayon, itong bagong Sergeant at Arms, ito yung nag-uutos nitong mga illegal orders, Kaya nagkaroon ng gulo. Ngayon, to answer your question, wala pong power ang Sergeant at Arms to prevent law enforcers from serving a valid warrant. Kagaya nga nung sinabi ko noon, nung sa akin, nung binawi yung amnesty ko, the policemen were trying to arrest me without a warrant. Prevent ni Senator Soto, who was then the Senate President, sinabi niya, kailangan magkaroon kayo ng warrant. Tama. Eventually, nung dumating yung warrant, pinapasok sila at sumama ako. Ganun lang po kasimple yun. Kaya yung Ayan eto mga kababayan di ba sinisiraan nila si Tito Sen? Sinasabi nila tinrider daw ni Tito Sen itong sina Senator Bato. Ngayon kasi mga kababayan ganito, kahit pala kay former Senator Trillanes, ganun din na nangyari. 'Di ba? Ibig sabihin walang ginagawang masama etong si Tito Soto, etong si Tito Sen. Ngayon, ano yung sinasabi dito ni former Senator Antonio Trillanes? Nung aarestuhin daw siya sa loob ng Senado, wala daw maipakitang arrest warrant. Ngayon, ang ginawa daw ni Tito Sen pinrevent mga kababayan. And then sinabi ni Tito Sen dapat magpakita kayo ng arrest warrant. And then nung meron na daw mga kababayan, sumama na etong si former Senator Antonio Trillanes. So ngayon, bakit ipagpalagay natin hinayaan nga ni Tito Sen na arestuhin etong si Bato? Ano naman ang karapatan ni Tito Sen na pigilan yan kung may arrest warrant? Di po ba? Kung aarestuhin naman si Bato ng walang arrest warrant, sa tingin niyo mga kababayan hindi pipigilan ni Tito Sen yan? Siyempre pipigilan yan. At tatanungin at sasabihin ni Tito Sen dyan, dapat magpakita muna ng arrest warrant. Ngayon, may arrest warrant si Senator Bato.
Daladala ng arresting team mga kababayan. Sa tingin nyo, pipigilan pa ni Tito Sen yan? Syempre hindi. Dahil nga, ang sinusunod ni Tito Sen, yung sinasabi ng saligang batas. Sinasabi nilang mag-stay siya doon ng 2 years, hindi mangyayari yan. Kasi ibig sabihin nun, nag-surrender na ang otoridad ng kanilang mandato. Which is to, in this case, enforce the law. Okay. Tama. Senator Franklin Drilon said that chase was so unfortunate. Kumbaga nawalan ng dignidad si Senator De La Rosa. Could the NBI have first coordinated with the Senate? I would assume so. Hindi naman mangyayari yan na may mga arresting teams doon na basta-bastang gagawin nila yung ano. I believe meron silang coordination. Si Bato lang was determined to evade arrest. So But he was panibagong determined to vote too. Yeah. Oo. So may kaso ito si Bato, no, evading arrest ito, and inassault niya yung isang law enforcer, yung NBI na nag-ano sa kanya. So maraming kaso ito, and I hope dinidevelop na ito nung mga NBI, ano, kasi hindi naman pwedeng on national TV pwede palang gawin ito sa mga NBI agents. Tsaka masaklap pa dito mga kababayan, ang gumawa na nga ng masama, inabading na nga mga kababayan ni Senator Bato de la Rosa yung arrest warrant niya, yung aaresto sa kanya, hinaras na nga niya, inassault na nga niya. Aba, pinalabas pa publicly na may kasalanan pa NBI dahil hinaras daw etong si Bato. Di ba pwede ba yung ganyan? Ikaw yung gagawa ng hindi maganda pero ikaw yung lalabas publicly na biktima? Ganyan yung ginawa ni Senator Bato kahapon. Ano naman yan, di ba? Magiging president yan in the future nila. Kaya kailangan nilang magpataw ng additional cases dito kay Bato. Yan. Okay. Tama. Two major issues, two national issues, the impeachment of the Vice President and Senator Bato de la Rosa. What is your message to the new leadership of the Senate? Okay, ganito na lang. I've known Senator Cayetano, hopeless na yan. I'm just looking forward na Tama. Hopeless na yan. talagang doon siya kung saan mali eh. Di ba? So kung ano what's good for him. Kaya I'm just hoping that this leadership change is temporary. So at the soonest time possible, mapalitan na ito para ma-restore yung sanity at dignity ng Senado. Kasi ito yung ginagawa nila, they're creating one constitutional crisis after another para lang maproteksyonan nila yung interest nila. Pero hindi naman tatagal yun. And I hope through public pressure, media pressure, and the civil society, ma-pressure itong Senado as an institution, the senators, na gawin naman nila yung tama. Yun po yun. Tama. Thank you so much for joining us this morning, sir. Tama yung sinabi dito ni former Senator Trillanes, kapag ka na-pressure na itong si Senate President Alan Peter Cayetano ng Taong Bayan, maniwala kayo, bibigay at bibigay din yan mga kababayan, kasi kailangan nilang gampanan yung mandato nila. Unang-una, alam naman natin, impeach na itong si Sara Duterte. Pangalawa, alam din naman natin na nagtatago etong si Bato sa kamay ng batas mga kababayan. So ngayon, kung gagawin ng Senado yung nararapat, baka bumalik pa ang tiwala sa kanila ng Taong Bayan. Pero kapag hindi nila ginawa yung sinasabi ng saligang batas, hindi nila ginawa yung nananais ng mamamayang Pilipino, ewan ko na lang kung saan pupulutin ngayon ang Senado. Ano po mga kababayan? So kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po sa usapin na yan mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dito sa mga sinabi ni former Senator Antonio Trillanes.